Nagsimula ang kwento sa isang sunog sa kagubatan na kalaunan ay humupa, na nagpapahintulot sa mga hayop na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan upang maghanap ng pagkain. Sa gitna nito, isang kangaroo ang biglang inatake ng isang napakabilis at mapanganib na nilalang. May mga kamera na nakalagay sa kagubatan na nakunan ang kaganapang ito. Sa ibang lugar, dalawang biologist na nagngangalang Ben at Grace, kasama ang cameraman na si Bailey, ay naghahanda na magtungo sa kagubatan mula sa Bushfire Wildlife Rescue Site. Ang kanilang misyon ay kinabibilangan ng pagbibilang ng mga species ng hayop at pangungulekta ng data sa mga malapit ng mag-extinct. Si Bailey ay may tungkulin sa paggawa ng isang dokumentaryo ng kanilang paglalakbay. Bago umalis, kinapanayam nila si Matt, ang forest ranger. Nang kumpleto na ang kanilang paghahanda, pumunta sila sa kagubatan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating sila sa hapon nang malapit ng lumubog ang araw. Sinimulan nilang tuklasin ang kagubatan, pinagmamasdan ang kanilang paligid. Kasunod ng kanilang paggalugad, si Ben at ang team ay madiskarteng naglalagay ng mga kamera sa mga puno upang maingat na i-record ang wildlife nang hindi nakakagambala sa kanila. Madiskarteng inilagay nila ang mga kamera sa buong kagubatan. Ang grupo ay nagsasagawa ng buwanang pagsusuri na nagpapakita ng mga bilang ng mga species at nakakakita ng anumang bago o hindi pangkaraniwang mga nilalang. Sa pagsapit ng gabi, isang hunter ang pumasok sa kagubatan na kasama ng kanyang tapat na aso. Matagumpay na nakahuli ng hayop, nag-set up siya ng campfire at nagsimulang magluto ng karne. Sa pagbabahagi ng isang parte sa kanyang kasama na aso, isang bigla ang ingay sa kakahuyan ang nakakuha ng kanilang pansin. Nagmamadali ang aso patungo sa pinanggalingan ng tunog at habang nagmamasid ang hunter, nanatili siya sa tabi ng apoy. Sa paglipas ng panahon at hindi pa bumabalik ang aso, nagsimula na siyang mag-alala. Kinuha ang flashlight, ang hunter ay tumayo upang hanapin ang kanyang nawawalang aso. Narating niya ang isang puno, naramdaman ng isang anomalya sa itaas. Maingat na tumitingin sa itaas, siya ay naging target ng isang pag-atake ng hindi kilalang nilalang. Samantala, sa kabilang sulok ng gubat, itinuon ni Ben at ng kanyang grupo ang kanilang mga pagsisikap sa pagdodokumento ng mga hayop sa mga puno at pangangalap ng mahalagang footage para sa kanilang proyekto. Gamit ang isang thermal camera, napansin ni Hailey ang isang kakaibang nilalang na gumagapang sa isang puno at inalertuhan ang iba pang grupo. Naintriga, pinakinang ni Ben ang kanyang flashlight sa puno, ngunit ang nilalang ay mabilis na nawala na nag-iwan lamang ng mga umaalog-alog na sanga sa likod. Ang biglaang paglalaho ay bumulaga sa kanila na nagdulot ng kaunting pagkabigla. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat nila ito, iniisip na kabilang ito sa mga misteryo ng kagubatan at nagpatuloy sa kanilang gawain. Nang matapos na ang mga gawain sa araw, bumalik silang lahat sa kanilang campsite at nagsimulang maghanda para sa gabi. Si Bailey, habang naghahanda sa pagtulog, ay nakarinig ng nakakatakot na tunog sa labas ng kanyang tent. Naalarma, ipinagtapat niya kay Grace na nagbibigay ng katiyakan sa pamamagitan ng pagbanggit na ang mga kakaibang ingay ay normal sa gubat. Upang mapagaan ang nerbiyos ni Bailey, iminungkahi ni Grace na samahan siya sa tent para sa gabi, isang ideya na kaagad na sinang-ayunan ni Bailey. Nang sumikat ang araw kinabukasan, tinipon ng team ang kanilang kagamitan, kabilang ang mga kamera, at sinimulang suriin ang footage na na-record noong nakaraang araw. Sa pag-asa, binuksan nila ang laptop, umaasa na makakakuha ng mga kaakit-akit na pagtuklas. Gayunpaman, ang recording ng unang kamera ay nagpapakita na walang kakaiba, isang simpleng eksena lamang na nagtatampok ng isang daga at pusa. Nagtipon sila para kunin ang footage ng sumunod na kamera. Habang nagmamaneho ng kanilang jeep, nakasalubong nila ang isang bumagsak na puno na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Iniwan ang sasakyan, nagpatuloy sila sa paglalakad na minarkahan ang mga puno ng mga palatandaang X upang matiyak na makikita nila ang kanilang daan pabalik. Habang naghahanap ng mga kamera, isang lumang kubo ang nakakuha ng atensyon nila. Nagtataka, lumapit sila, ngunit biglang, isang grupo ng mga ibon ang sumalakay kay Ben na nag-iwan ng dumudugong sugat sa kanyang ulo. Sa kabila ng pinsalang hindi malubha, nagpasya si Ben na magpatuloy at pumailalim sila sa loob ng kagubatan. Sa isang tiyak na punto, huminto sila at ini-deploy ni Bailey ang kanyang drone para makuhanan ang malawak na tanawin ng masukal na kagubatan na umaasang madadaanan nila. Sa kasamaang palad, ang makapal na mga dahon ng kagubatan ay nakahahadlang sa kanilang paningin na nagiiwan sa kanila na hindi sigurado tungkol sa landas sa hinaharap. Medyo naliligaw, napagtanto nila na maaaring malayo pa ang distansya na kanilang tatahakin. Habang nagpapatuloy sila, napansin nila ang isang malaking sanga ng puno na nahulog sa isang bagay.
Nagtataka, inalis ni Ben ang sanga at natuklasan ang mga labi ng isang kangaroo. Ang revelasyon ay nagbigay ng mga tanong tungkol sa mga pangyayari na nakapaligid sa pagkamatay ng hayop na naglalagay ng malungkot na pakiramdam sa grupo. Nasaksihan ang mabagsik at brutal na paraan ng paglamon sa mga labi ng kangaroo na bigla ang grupo. Maingat nilang idinokumento ang eksena at kumuha ng mga larawan ng nakakatakot na tanawin. Habang nag-iimbestiga pa sila, napansin nila ang ilang hindi kilalang balahibo na nakadikit sa malapit na puno. Nagpasya si Ben na suriin ang footage ng camera mula sa lugar na iyon, umaasa sa mga pahiwatig tungkol sa nilalang na responsable sa kapalaran ng kangaroo. Sa kasamaang palad, ang footage ay masyadong malabo upang matukoy ang may kasalanan. Naguguluhan sa misteryosong hayop na ito, nakipag-ugnayan si Ben kay Matt na ibinahagi ang impormasyon at nagmungkahi na maaaring ito ay isang bagong species. Hinimok niya si Matt na bantayan ang kagubatan upang mapigilan ang anumang potensyal na hunter na makapasok at makagambala sa ecosystem. Sa kanilang pag-aalala, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paggalugad. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang puno na may malalim na marka ng kuko. Ang laki ng marka ay nakaalarma sa kanila dahil hindi sila tumutugma sa anumang kilalang nilalang. Nalilito sa pagtuklas na ito, iniisip nila kung anong uri ng hayop ang posibleng mag-iwan ng gayong kahanga-hangang pahiwatig. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpasya si Ben at ang kanyang koponan na mag-deploy ng network ng mga kamera sa paligid, umaasa na makuna ng mga larawan ng misteryosong nilalang na ito. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, nananatiling mapagbantay si Matt laban sa mga potensyal na hunter at pinangangalagaan ang santuaryo ng kakahuyan. Habang tumitingin si Matt sa paligid, nakita niya ang mga piraso ng gamit ng hunter na nakakalat sa lupa. Nag-alala dito si Matt kaya sinimulan niyang hanapin ang nawawalang hunter. Ginamit niya ang kanyang flashlight para makakita sa dilim. Natagpuan niya ang baril ng hunter na nakalatag sa lupa na isang nakakatakot na paalala sa nangyari. Maging ang aso ng hunter ay naroon, ngunit walang bakas ng mismong hunter na tila kakaiba. Habang patuloy na nakatingin si Matt, bigla siyang inatake ng malaking nakakatakot na nilalang nang wala sa oras. Ito ang parehong nilalang na pumatay sa kangaroo at sa hunter. Ang nilalang ay mabangis at malakas, at inatake nito si Matt ng napaka-agresibo at pinatay siya. Sa kabilang banda, abala pa rin si Ben at ang grupo sa paggawa ng kanilang dokumentaryo. Nagsalita si Ben sa harap ng kamera at sinabing nagsisimula na silang mag-isip na may bagong uri ng hayop sa kagubatan. Gusto nilang lutasin ang misteryong ito, ngunit habang abala sila, nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa kakahuyan. Itinutok nila ang kanilang flashlight sa dilim at nakita nila ang isang itim na kambing na naglalakad sa paligid ng mga puno. Habang gumagalaw ng kaunti ang kambing, bigla itong inatake ng kakaibang hayop. Saksi ang grupo sa nangyaring ito. Ginamit nila ang kanilang thermal camera at regular na mga mata upang makita ang hindi pangkaraniwan at nakakatakot na hayop na ito. Si Ben at ang grupo ay nasa sabik dahil nakakita sila ng isang ganap na bagong uri ng hayop na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang kakaibang hayop ay nasa itaas ng isang puno, kaya ginamit ni Bailey ang kanyang drone para makita ng mas mabuti. Ngunit nang marinig ng hayop ang drone, mabilis itong tumakbo palayo. Nang makita ito at gustong malaman ang higit pa tungkol sa bagong species na ito, sinimulan itong habulin ni Ben sa kagubatan. Binalaan ni na Grace at Bailey si Ben na huwag itong habulin dahil maaaring mapanganib ito, ngunit hinabol pa rin niya ito. Nauna si Grace kay Ben, ngunit hindi sinasadyang nahulog sa isang hukay. Nang marinig ni Ben ang pagbagsak niya, nagmamadali siyang tinulungan siya palabas ng hukay. Gayunpaman, habang binibigyan siya ni Ben ng kahoy para tulungan siya, inatake si Ben ng napakapangit at kakaibang hayop. Nang makita ang pag-atake, labis na natakot at na-paranoid si Grace. Sa kabilang panig, pinapaandar ni Bailey ang kanyang drone nang hindi inaasahang bumagsak ito sa lupa. Si Bailey ay nagulat dito at mabilis siyang bumalik sa sasakyan para sa kanyang kaligtasan. Samantala, nagawa ni Grace na makaalis sa hukay kung saan siya nahulog. Ngunit sa kanyang paglabas, ang napakalaking hayop ay tumalon sa kanyang likod, sinusubukang saktan siya. Sa takdang panahon, ginamit ni Bailey ang sirena ng sasakyan upang takutin ang nilalang na naging dahilan upang tumakas ito. Dahil nakalaya na si Grace, tumayo siya at nagsimulang tumakbo. Pagbalik sa sasakyan, nakarinig si Bailey ng mga kakaibang tunog sa paligid ng kanyang sasakyan. Sa takot na ang parehong halimaw na nilalang ay papalapit, maingat niyang binuksan ang pinto ng kotse. Sa kanyang kaginhawahan, nakita niya ang aso ng hunter doon. Binuhat ni Bailey ang aso at dinala ito sa sasakyan para sa kanyang kaligtasan. Ngayon,
nagkamalay si Ben at natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa tuktok ng isang puno at malubhang nasugatan. Sinusubukan niyang gumalaw, ngunit ang kanyang mga sugat ay nagpapahirap. Habang sinusubukan niyang bumaba, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa na nagpalala sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, nagawa ni Ben na gumapang sa ilalim ng puno at naghanap ng mapagtataguan. Habang nagtatago sa likod ng puno, nakita siya ng halimaw na hayop at brutal na tinapos ang kanyang buhay. Samantala, natuklasan ni Grace ang parehong lumang cabin at naghanap ng kanlungan sa loob. Nakita ng halimaw na nilalang ang presensya ni Grace at sinubukang pumasok sa cabin. Napagtanto ang panganib, mabilis na tumakas si Grace sa cabin at naghanap ng kaligtasan sa sasakyan ni Bailey. Ipinaalam niya kay Bailey ang tungkol sa pag-atake ng nilalang kay Ben at hinimok silang hanapin siya. Nag-aalala para kay Grace at dahil sa kanyang pagkabalisa, sumang-ayon si Bailey. Kasama ang aso ng hunter, sinimulan nila ang paghahanap kay Ben. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa kagubatan at sa kalaunan ay nakarating sila sa mismong puno kung saan inatake ng nilalang si Ben. Ang eksena ay nagpapakita ng isang nakakabagabag na dami ng dugo at isang trail nito sa ibaba ng puno na nag-iwan sa kanila na parehong matakot at kilabutan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap, si Grace ay nakagawa ng malungkot na pagtuklas, ang kutsilyong may bahid ng dugo ni Ben. Ang malupit na pagtuklas na ito ay humantong sa kanya sa malungkot na konklusyon na maaring hindi nakaligtas si Ben sa pagsalakay ng nilalang. Bigla silang nakarinig ng mga nakakatakot na tunog na nagmumula sa mga puno na nagpapahiwatig ng presensya ng napakalaking nilalang sa malapit. Nang marinig ang mga nakakatakot na tunog, nagmadali sina Grace at Bailey sa kanilang sasakyan at mabilis na umakyat sa loob. Pinaandar nila ang makina at nagsisikap na makatakas sa loob ng kagubatan. Ngunit ang kanilang pagsisikap ay nahadlangan ng ang sasakyan ay nahulog sa isang kanal. Hindi mapigilan, sinisikap ni Grace na alisin ang kotse sa kanal sa pamamagitan ng pagtali nito sa isang puno gamit ang isang lubid. Nakalulungkot, ang lubid ay naputol sa gitna, na naging sanhi ng kotse na nasa loob pa rin si Bailey, na bumagsak sa bangin patungo sa gitna ng kagubatan. Bilang resulta ng pagkahulog, naiwan si Bailey na nasaktan at nasugatan. Gayunpaman, nagpatuloy ang walang humpay na pagtugis sa halimaw na nilalang. Sa lakas ng loob, kinuha ni Bailey ang kanyang camera at sinimulan ang pagre-record. Habang tumatakbo ang nilalang, naglunsad ito ng mabangis na pag-atake sa bintana ng kotse kung saan nananatiling nakakulong si Bailey. Sa isang sandali ng pagiging maparaan, kinuna ni Bailey ang nilalang sa kanyang camera na nagdodokumento ng nakakatakot na presensya nito. Ang kilos na ito ay nagpagalit sa nilalang na nagpatindi sa galit nito. Sinunggaban nito si Bailey, walang awang kinaladkad sa lupa ng kagubatan. Mula sa kung saan, matapang na inatake ng tapat na aso ng hunter ang nakakatakot na nilalang na ikinagulat ng lahat. Ang nilalang, na hindi inaasahan nito, ay tumigil sa pang-aabala kay Bailey at nagsimulang makipaglaban sa matapang na aso. Habang abala ang nilalang sa aso, sinamantala ni Bailey ang pagkakataong tumakas at mabilis na sinamahan siya ni Grace upang manatiling ligtas. Nahanap ni Grace ang baril ng hunter na naiwan. Itinutok niya ito sa nilalang na nagdulot ng labis na takot. Ngunit hindi nagpaputok si Grace dahil napagtanto niya na maaaring ito na ang huling natitira at ang pagbaril ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng nilalang na ito. Sa halip, tinutukan niya ang lupa para takutin ito. Dahil sa malakas na putok ng baril, natakot ang nilalang at tumakbo palayo sa kagubatan. Sa pagdating ng umaga, ang sikat ng araw ay nagpatingkad sa lugar na nagsisimula sa isang bagong araw. Si Bailey, kasama ang isang matapang na aso at si Grace na nasaktan ngunit determinado, ay nagsimulang maglakad patungo sa daan palabas ng kagubatan. Mas lumakas ang espiritu nila dahil may mga video sila ng kakaibang bagong hayop na natagpuan nila. Kung ikaw si Bailey, hahayaan mo bang makatakas ang nakakatakot at mapanganib na nilalang na iyon? Ibigay ang inyong komento sa ibaba kung ano ang gagawin mo kung sakaling ikaw si Bailey. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.